Binibini, nahanap ka na ng pamilyang Kim. Mamamana ka ng bilyon-bilyon. Gusto mo pa ring magtayo ng flower shop. Maraming kwentong nakapaloob sa flower shop na ito. Yuan-yuan, hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Nga pala, nabalitaan kong ang mga magulang mo. May napagkasundo ang kasal para sa... Kamusta naman? Gwapo ba? Ay, arranged marriage pala. Hindi pa kami nagkikita. CJ, wag mong kalimutan ang pangako mo. Samahan mo ako mamayang gabi sa class reunion. Bumalik na si Zeng Siki. Pupunta rin siya. Maligayang pagdating. Naniniwala ka ba sa kapalaran? Ang tagpong itinadhana ng tadhana. Parang biyaya mula sa langit. Ling Yuan. Pinuporma ka ng aming boss. Iyan ay pabor sa'yo. Kung may isip ka, bibilhin ko lahat ng bulaklak. Kung wala kang isip, sisiraan kita hanggang sumang-ayon ka. Siraan nyo. Huwag. Zeng. Ginoong Zeng. Hunyo 8, 2011. Unang beses kong nakilala si Zeng Siki. Parang pagdating ng isang anghel. Sa sandaling iyon, siya ay nagpakita sa harap ko. Klase. Ayos ka lang ba? Naging liwanag siya ng buhay ko. Nagbigay ng liwanag sa dating madilim kong mundo. Pagkatapos noon, sabay naming ginugol ang pinakaromantikong panahon ng buhay. Mas nagniningning pa siya kaysa araw ng tagsibol. Sapat na magpainit sa bawat tagsibol ng aking buhay. Dati akong mahilig sa tag-init. Ngunit mula noon, tagsibol na ang pinakamaganda. Ngunit ako'y taksil sa mga Diyos. Ling Yuan. Nauwi ka na. Isang matandang babae ang nagpalaki sa'yo. Sa ganitong kalagayan mo, nangangarap ka sa anak ko. Kailangang operahan ang lola mo. Mamamatay siya sa susunod na buwan. Sapat itong pera para sa operasyon. At pangmatagalan, pangangailangan. Hindi ko kailangan. Tita. May mga kamay at paa ako. Kaya kong kumita ng sarili kong pera. Sa mundo na ito, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Tama, hindi nabibili ng pera ang lahat. Pero ang pera, pwedeng sirain ang lahat sa'yo. Mura kang babae. Huwag mong sisihin ako pagkatapos. ₱1,000,000. Humanap ng paraan. Gamitin ang lahat ng pamamaraan para mapalayo si Ling Yuan sa anak ko. Sa bakasyong ito, makakaipon na ako pang-hospital ng lola ko. Hindi ba't ikaw ang sikat na dalaga sa eskwela? Bakit nagtatrabaho dito? Samahan mo ako ng isang gabi. Bayaran kita ng isang buwang sahod. Xiao Yan, maging magalang ka. Ayaw ng maayos. Gusto mo ng problema? Sabihin ko na sa'yo, may nagbabantay sa'yo. Inumin mo ito, ngayon din. Anong ibinigay mo sa akin? Espesyal na inumin. Huwag mo siyang hawakan. Ling Yuan, okay ka lang ba? Ilabas mo ako dito. Tita Zeng. May problema na nangyari.
Huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Ling Yuan. Lalabas muna ako. Ang init, tulungan mo ako. Ling Yuan. Nalagyan ka ng gamot. Hindi kita pwedeng samantalahin. Hintayin mo ako dito. Tatawag ako ng doktor. Huwag kang magsisi. Narito na ang lugaw mo. Iuwi niyo ang inyong young master. Sabihin mo kay Tita Zeng, tapos na ang misyon ko. Sisiguraduhin kong walang koneksyon. Xiao Yan. Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Siki? Kahapon siya ang naghatid sa akin. Panaginip lang to. Kaya pala kahapon ng gabi, ang tapang mo, ang lakas ng mga hiyaw mo. Ginamit mo lang pala kaming mga lalaki. Akala ko si Zeng Siki. Ano nang sinabi mo? Impossible. Tatawag ako ng pulis? Ha? Pulis? Kapag tumawag ka ng pulis, ipapakita ko yung video ng kalibugan mo kagabi kay Zeng Siki, pati yung lola mo sa ospital. Pwedeng kong patayin siya. Tawagan mo na si Zeng Siki. Sabihin mo, tapos na ang lahat. Sa pagitan nyo. Tumawag ka na. Makalipas ang 6 na taon, nung magkita ulit kami. Ano ang una kong sasabihin? Ano nang sasabihin mo? Mali po kayo ng tao, Hindi kita kilala. Ilang beses tayong nagkama. Ngayon hindi mo ako kilala? Yuan. Ang astig mo pala. Nung kinuha mo pera ng nanay ko at iniwan ako. Dapat masaya ka na ngayon. Bakit? Nagbukas ka ng flower shop? Naubusan ka ng pera? Kung wala kang pera, magsumbong ka sa akin, tutulungan kita. Zeng Siki, tama na. Kanina hindi mo ako kilala. Ling Yuan. Niloloko mo ako? Masaya ka ba? Ang bilis mo namang tumakbo. Hoy, Pinapunta kita sa blind date. Nasaan ka na? Huwag mong isipin na dahil nasa ibang bansa, hindi na kita mapapagalitan. ma.
Ilang beses ko nang sinabi, hindi na tayo nasa panahon ng feudalismo, yung napagkasunduang, arranged marriage na yun, hindi na yan valid. At saka, sa mga babae, wala akong interes. Ew. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang magiging manugang ko, nasa Venus, EA Lounge mamayang gabi. Kung hindi ka pupunta, huwag ka nang umuwi. Ma, Venus. Mukhang yung napagkasundo ang asawa ko, ay hindi rin matinong tao. Inday. Saan ka pupunta? Venus. Tara na. Tagay na tayong lahat. Tara, tagay. Tagay, isang tagay. Ang tagal mong hindi nagpakita. Luo-luo. Kailangan mong inumin to. Kung hindi, parang wala kang respeto sa mga kaklase mo. Hindi ko na talaga kaya. Tara, inom pa. Kung hindi ka iinom, parang wala kang respeto. Inom na, bilasin mo. Walang respeto kapag hindi ka uminom. Lulu. Esan. Okay ka lang. Hoy, hoy. Napagkasunduan na natin, kapag hindi mo naubos ang alak na to, hindi ka pwedeng umalis. Ako na ang iinom para sa kanya. Hala, si campus crush natin. Pwedeng pamalit uminom. Doblehin ng dami. Ang lakas mo uminom. Tara, dagdagan pa. Lagyan mo ng marami. Ang konti naman yan. Inom na. Sige, lagyan mo ulit. Tuloy-tuloy lang. May isa pang baso. Nagsimula ka na. Inumin mo na, nagsimula ka na nga. Ituloy mo na. Ang galing. Ang galing. Ang tagal nating hindi nagkita. Ganda mo pa rin. May boyfriend ka na ba? Pwede ba akong maging candidate? Like, bitawan. Like, huwag kang makulit. Si campus crush natin, nakasama na, ni Young Master Zing. Paano siya magkakagusto sa isang bagong yaman na katulad mo, Ling Yuan? Noong bigla ka na lang nawala, akala namin, nakakita ka ng sugar daddy. Kaya hindi ka na babalik, bakit ngayon bigla kang bumalik? Nagsawa na yata sa... Ha ha ha. Ako. Masama ang pakiramdam ko. Umuwi muna tayo. Nagpapakabait ka pa? Nilero ka na ni Xiaoyan noon pa. Nagkukunwari pang birhen. Akala mo, yung dating minamahal ni Xing Xiao, na itinuring na kayamanan? Kung malaman man ni Xing Xiao, na marami kang naging lalaki noon, nakasama. Takot ka na? Sasabihin ko sa'yo. Bumalik na si Xiaoyan sa bansa. Ha 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 ha. Ano bang nangyari noon? Ang hindi ko alam? Wala. Ginoong Xing, pinagsasabihan ko lang po siya. Ganoon ba? Pasasalamatan ko kayo? Pagbasag ng bote. Ayaw mo na ng kamay mo? Opo, Ginoong Z, noong araw itong babaeng ta, walang puso na iniwan ka. Ngayon pag sinabihan mo, nananakit pa siya. Ayos ka lang ba? Ang babae ko. Hindi mo pwedeng pag-initan. Ling Yuan. 6 na taon na ang nakalipas. Lumaki ka na talagang pakpak mo.
Ling Yuan. Ito na ba ang paghingi mo ng tawad sa akin? Ano ako para sa'yo? Isang laruan? Tumingin ka nga sa salamin, may sensinang tingnan mo. Bakit mo naisip na magkakagusto ako sa babaeng nang iwan sa akin, muling magmahal? Namimiss na kita. Ano ang sinabi mo? Sige. Sobrang miss na kita. Zheng Siki. Nasasaktan ako. Hindi ba't ikaw ang nagmakaawa? Noong 6 na taon nakalipas, o ngayon man, ikaw ang nanguna sa akin. Huwag kang magtaka, hindi kita palalampasin. Sige. Parang nananaginip na naman ako. Hindi ito panaginip. Kagabi. Hoy, Yuan. Mamayang tanghali, karawan ng kapatid mo, mag-ayos kang mabuti. Sinundo ka na ng driver. naku. Malalate na tayo. Aksidente lang ang nangyari kagabi. May fiancé na ako. Huwag na tayong mag-usap. Fiancé. Ling Yuan, itinuring mo akong kabit? Hoy, birthday party ng anak ng mga Chi. Nag-prepare na ako ng regalo para sa'yo. Kung mawawala ka ulit, babalatan kita. Sige, ma, pupunta ako. Eh, bakit ganyan ang suot mo? At dumating ka? Amoy alak ka pa. Ayon sa mga magulang ko, ang napili nilang mapapangasawa ay isang mayamang binata. Huwag mong sirain ang reputasyon ng pamilya Kim. Kuya Siki. Bakit tumatakbo ka sa akin? Ayaw mo na naman panagutan. Kuya Siki. Kayo ba? Magkakilala? Kuya Siki, ipapakilala kita. Huwag na. Magkasama na kaming matagal. Lalo na. Kagabi. Kagabi. Pasensya na, Ginoong Ze. Hindi ko maintindihan. Yue, magpapalit muna ako. Hindi mo ba alam? O nakalimutan mo na? Kagabi si MS, Ling. Ang tapang at aktibo mo, hindi ko makakalimutan. Bakit ngayon parang, iba ka na, natatakot ka ba? Dahil maraming tao. Yang suot ni Ling Yuan, hindi pa nagpalit. Kuya Siki, sinisisi mo siya. Kung hindi siya umuwi, Kung si MS, Ling, ay nakalimot na, sasabihin ko sa'yo. Hindi naman ako katulad mo. Na kayang kalimutan ng lahat. Zheng Siki. Kagabi, may reunion kami. Nalasing si Ling Yuan. Sinukahan pa ako. Sinira pa ang maraming bagay. Balak ko sanang magpabayad, pero tumakas siya. Ling Yuan. Magkaklase tayo nung high school. Ang ginagawa mo ay hindi tama.
Paumanhin. Ang dapat bayaran. Babayaran ko ng buo. Kung gayon, usapan natin yan. Hanggang mabayaran ng buo. Kuya Siki, huwag kang magalit. Wala siyang alam sa mga patakaran. Isa siyang, walang modong babaeng bukid. Oh. Binibining Chin, maganda ang kasuotan mo. Sayang lang at bago lumabas, nakalimutan mong tumingin sa salamin, hindi ba? Nabalitaan ko, na wala ang panganay na anak ng mga Chin. Natakot si Tito Chin na masaktan si tita, kaya kumuha sila sa ampunan, ng isang sanggol na babae. Kung pag-uusapan ng babaeng bukid. Ikaw, binibining Chin, ay mas malala pa. Binibining Kin. Ito ang mga retrato na ipinadala ni na Ginoo at Ginang Zeng at para sa pagdiriwang ng kasunduan. Ibibigay dapat kay Binibining Kin at kay Zeng Dashao. Ang babaeng yon, si Ling Yuan, ang kanyang magiging asawa, ay si Kuya Siki pala. Mukhang hindi masaya si binibining Chin. Matutulungan kita. Nagkakaproblema ang pamilya Xiao. Hindi niyo nga maayos ang sarili niyo. Paano mo ako matutulungan? Kung mapapaniwala lang natin si Ling Yuan, na ako ang ipakakasal sa kanya. Si Zing Siki ay magiging, sayo na, Paano kung may makaalam? Anong kinatatakutan mo? Kung mangyari ang dapat mangyari, mapipilitan si Ling Yuan na magpakasal. Pagdating ng araw, kapag nakuha na natin ang suporta ng mga Qin, ang problema ng pamilya Xiao ay masosolusyonan. Hello. Ang ipakakasal sa'yo, nandito na ang anak ng mga Qin. Siguro ngayon, suot na niya, ang puting gown na pinili ko. Nakita mo ba? Ang anak ng mga Qin. Ang ipakakasal sa akin. Siya. Kuya Siki. Bakit ka nandito? Pinagbilinan ako ni Tita Ze, na alagaan kang mabuti. Dahil tayo ay... Ang pink diamond na ito ay sa nanay ko. Ang dapat bang maging fiancé ay, hindi si Ling Yu, kundi siya, Bitawan mo siya. Ling Yu. Kuya Siki. Xiao Yan. Nakakahiya to. Kahit engaged na ang ate ko, hindi pa rin dapat sila mag-vise. Sa publiko. Sabi mo. Fiancé siya ni Ling Yu. Ngayon ang araw mo, kasama ang magiging bayaw mo. Kahit na excited ka, hindi ka dapat gumawa ng kaguluhan. Nakakahiya. Si Zeng Xiao ay pinili ni Papa para pakasalan ko. Kung sisirain mo ito, mapapahiya sina Mama at Papa. Hindi iyon ang nangyari. Si Xiao yan ang... Yuan. Tingnan mo, katulad ka pa rin. Noong nag-aaral pa tayo, madali ka pa rin mauto. Hay. May nakita pala akong kakilala. Tagal na nating hindi nagkita, Zeng Xiao. Kayo kanina. Anong ginagawa niyo sa loob? Nagsolo ang lalaki at babae sa kwarto. Natural lang na ginagawa nila ang dapat. Zeng Xiao, matanda ka na. Dapat maintindihan mo. Ikaw ang tinatanong ko, anong sinabi mo? Bitawan mo ako. Ang tagal nating hindi nagkita. Xiao yan, bakit ka nandito?
Naalala mo pa ba? Binibining Chin. Ang mga Chin at mga negosyong partner na magkasanib sa negosyo. Kahit magpakasal pa tayo, hindi yan kakatawa. Kapag birthday ng kapatid mo, dadalhin kita. Pero, hindi ko inakalang makikita kita rito. Huwag mo akong hawakan. Lumaki na ang mga pakpak mo. Nakalimutan mo na ba? Ang video mo nung ginagamit ka ng iba, nasa cellphone ko pa? Nanggugulo ka sa akin. Siyaw yan. Kung gagawin mo to, hindi ka ba natatakot sa buong angkan ng Kim? Dahil lang, ikaw ang henerasyon ng Chin, kaya may saysay itong video na ito. Isipin mo, ang iskandalo noon, kapag nabunyag ito. Paano pa mabubuhay ang Chin sa mundo ng negosyo? Kapag nalaman ito ni Zing Siki, ano kaya ang iisipin niya? Isang hamak na traidor ka. Oo, traidor nga ako. Pero ngayon, asawa mo na ako. Kung susunod ka lang, sa kasal natin, sisiguraduhin kong hindi, lalabas ang video. Kuya Siki, Pwede kang humiyaw ng saklolo. Nasa labas si Zing Siki. Pero okay lang ko, ipadala mo sa kanya, ang video. Ling Yuan. Sabihin mo sa akin, gusto ba niyang pilitin ka? ako. Hindi. Kusa ko tong ginusto. Ha ha ha. Ipapadala ko ang kasal na imbitasyon, Ginoong Zing. Buti naman naintindihan mo. Ginawa ko na ang sinabi mo. Burahin mo na yang nakakadiring video sa cellphone mo. Swerte ni Zing Siki. At pinili mong manatili sa kanya ng matagal. Pwede kong gawin ang gusto mo. Pero bilang fiancé ko, may patubo muna tayo. Kuya Siki, tingnan mo ang suot ko. Bagay ba? Sabi mo. Kailan tayo magpapareserba ng kasuotang pangkasal? Saang lugar ba maganda manirahan sa hinaharap? Kuya Siki, malapit nang dumating ang mga magulang ko. Pagdating nila, papayagan ko sila mag-ayos ng engagement party para sa atin. Kailan ko sinabing, pumayag ako sa kasal natin? Zing Siki. May sayad ka ba? Anong ginagawa mo? Wala akong pakialam sa relasyon ninyo. Basta hindi pa siya ikinasal. May karapatan akong makipagkumpitensya. Ling Yuan. Sinabi ko na sa'yo. Hindi kita bibitawan. Alis na tayo. Si Ling Yuan ay akin. Anong karapatan mong dalhin siya? Eh ano naman? Zeng Siki. Bayaw kita ngayon. Maging disente ka naman. Ngayon bayaw ang tawag sa akin. Kagabi. Hindi mo naman ako ganyan tawagin. Ikaw. Zeng Siki. Anong kalokohan to? May nobyo na ako. Si Xiao yan ang magiging asawa mo. Maraming bagay ang hindi ko kayang kontrolin. Bitawan mo ako, aalis na ako. Hindi mo desisyon yan. Eh di hindi na yon. Zeng Siki, bitawan mo ako. Yuan, ikaw ba yan? Gusto mong malaman ng lahat ng mga to, bitiwan mo na ako. Sana nga.
Huwag mo akong pilitin na kamuhian ka. Ma, nandito ako. Yuan. Bakit ang pula ng leeg mo? Ang siksik dito sa loob. Ma, bumaba na ta. Naghihintay na sila. Yuan. Yung fiancé mo, nandito na rin. Pinapanood kong lumaki ang batang yon. Bagay na bagay sa'yo. Kapag kayong dalawa, ay talagang magiging masaya. Alanan. Happy birthday, anak. Salamat. Si Siki pala to. Sakto para. Magkakilala sila ni Yuan. Ma, wag. Huwag kang lumapit. Anong problema? Si ate at kuya Siki, magkakilala na dati pa. Pero si kuya Siki, ayaw na ayaw kay ate. Kahit anong sabi ko, wala. Ganun ba talaga? Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Ako. Young Master Zeng. Balita ko ikakasal ka sa anak ng mga kid. Congratulations. Kuya Siki, darating na mga magulang ko. Pagdating nila, papayag ko sila. Magplano ng engagement party. Kapag ikakasal kayo, huwag niyo kong kalimutang imbitahan. Hindi ko naman inamin. Ang kasal na to. Ano? Itong si Siki. Ayaw na ayaw pala kay Yuan. Kung mapapangasawa siya niyan. Ling Yuan. Young Master. Ito ang invitation. Galing sa mga Xiao. Gusto ka raw nilang makipagkita mamaya. Mga Xiao. Oo. Ayaw ko. Sige. Teka. Inimbita rin nila mga Chin. Tama. Kuya Siki, pwede ka bang pumunta sa party mamaya? Kung si Kuya Siki ang pupunta, pwede mo ba kami sabay na sunduin ni ate at ako? Sige. Ling Yuan. Hinding-hindi kita pahihiwalayan sa akin. Kuya Siki. Pasensya na at naghintay ka. Nasaan si Ling Yuan? Si ate. Si Kuya Xiao Xiao ang sumundo sa kanya. Swerte ni Ed. May ganit, maalagang nobyo. Magmaneho tayo. Kuya Siki. Naku. Xiao yan. Sumama na ako sa'yo, dito sa Xiao family. Ano pa ang gusto mo? Mga kaibigan ko ang mga to. Tumulong ka sa magiging asawa mo. May problema ba? Xiao yan. HMM. Hindi ako laruan mo. Ikaw ang kasunduan sa kasal. Habang buhay kang akin. Maging sa kamatayan. Hindi ka makatatakas. Mahal. Naghihintay ako sa baba. Xiao yan. Pwede naman akong hindi pumunta. Pwede kitang kasuhan. Kasuhan mo ako? May ebidensya ka ba? Sa video, mukha mo, parang nasasarapan ka ah. Ling Yuan. Kung mapasaya mo ako ngayon, pag-iisipan ko, ibalik ito sa'yo. Hintayin kita sa baba. Young Master Xiao. Yung kinuha mong kabit, maganda naman pala. Young Master Xiao, presyohan mo nga ako para makalikat. Sarahan mo yung bunganga mo.
Halika. Tara at uminom tayo. Kuya Siki, ang bilis mo naman, di mo man lang ako hinintay. Asiyang Master Zing pala. Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Kasama ko si Kuya Siki. Sakto naman ang dating mo, kakabanggit lang namin ni Xiao, yung bagong kabit niya, maganda ang itsura. Sayang naman kung nakaupo lang tayo. Marami naman tayo. Tara, maglaro tayo. Sige, game. Katotohanan o pagsubo, mas masaya to. Sige. Katotohanan ang pipiliin ko. Sa buong buhay mo. May taong tunay mong minahal na lalaki? Siguro. Wala naman. Malabong sagot yan ah. Hindi valid yan, dapat parusahan. Tama. Parusahan natin ng maghubad ng isang damit. Oh, Ayaw ko. Palitan niyo ang parusa. Okay lang sa akin. pumayag ng Asiyang Master Xiao, maghubad ka na. Hubad, hubad. Habarin mo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Bilis na, huwag nang magpanggap. Hubad na. Ang arte mo, isang damit lang naman. Bilis na, nak. Huwag nang mag-aksaya ng oras. May susunod pa tayo. Kailan ka pa maghuhubad? Hubad. Ako na ang maghuhubad para sa kanya. Ginoong Zeng, huwag naman kayong ganyan. Nagbibiro lang po kami. Ano sa palagay mo? Sa kanya ba'y biro lang ito? Napakagalante talaga ni Ginoong Zing. Sa babaeng nagdaya sa'yo, ganyan pa rin ang pagpapatawad mo. Ay, hindi ko inakala. Siya pala yung nagtaksil kay Ginoong Zing. Kaya pala ang tagal na panahon, ayaw makipagrelasyon ni Ginoong Zeng. Kuya Siki, maraming salamat dahil ipinagtanggol mo ako. Para kay ate. Tama ka. Magiging pamilya na rin naman tayo, nararapat lang. Ling Yuan. Sa tingin mo ba't kita tinutulungan? Dapat ka bang uminom ng isang baso bilang pasasalamat? Eh, malaking tulong ang ginawa ni Kuya Siki. Para sa'yo, isang baso lang ang iaalay mo. Parang minamaliit mo siya. Tama, uminom ka pa ng marami. Ate, handa ka na ba? 5 basong ito ay dapat mong inumin. Para mapatunayan ang iyong sinseridad. Limang baso. Kulang yan. 9 na baso ang dapat. Para sa inyong walang hanggang pagmamahalan.
Tama na. Ginoong Zeng, nakikialam ka masyado. Ate, huwag ka namang. Ate, kahit matagal ka nakatira sa lungsod, ang kalat mo pa rin kumilos. Kuya Siki, custom-made ang kamiseta mo, di ba? Bakit ganito ka pa rin? Katulad noon, Ginoong Zing, ay kilalang Maislan. Hindi niya to palalampasin. Ano sa tingin mo? Ang dapat gawin? Babayaran ko na lang. Ito mismo ang gusto ko. Lilinisan ko na lang ito. Sige, ngayon din. Ang ganitong bagay, pwedeng katulong ang gumawa. Ginoong Xiao, asikasuhin mo na lang ang bisita. Marunong naman ako maghanap. Hoy, Ginoong Xiao, tuloy na natin ang inuman. Hubarin mo na lang yan, para malabhan ko. Ginoong Zing, nasa loob po ba kayo? Ginoong Zing, ito po ang ipinadala ni Ginoong Xiao na damit panpalit. Ayon kay Xiao yan. Niloloko ka lang niya. Madali ka lang niyang nauto. Ling Yuan. Ito ba ang tipo ng lalaking gusto mo? Anong kulang sa akin kumpara sa kanya? Nasasaktan ako. Pwedeng hawakan ka ni Xiao yan. Pag ako ang humawak, umaayaw ka? Nung gabing nasa kama tayo, ang tapang mo noon ah. Anong nangyari? Bigla kang magpapakabait sa nobyo mo? Tama. Para sa isang tao ako nagpapakatapat. Tagay tayo. Kayong uminom. Nababaliw ka na ba? Maraming tao sa labas? Akala mo may pakialam ako? Zeng Siki. Ano ba talaga ang gusto mo? Alam kong galit ka sa akin, pero pwede ba, bigyan mo na ako ng katapusan? Katapusan. Ling Yi. Hindi ba mas mabuti kung magpatawad tayo? Hindi. Ling Yi. Zing Xiao. Ling Yi. Nasa loob ka ba? Ling Yi. Ling Yi. Ling Yi, buksan mo ang pinto. Ling Yi. Ling Yi. Bakit ka nag-iisa dito? Nasaan si Zing Siki? May tinanggap siyang tawag kanina. Tapos umalis siya. Magsalita ka na lang. Bakit ka nanginginig? Xiao yan. Gaano karaming alak ang nainom ko? Wala ka bang ideya?
May alak ka pa ba? Meron. Kukuhanin ko para sa'yo. Bumaba ka na. Anong nangyari? Regla ko. Dadalahin kita sa ospital. Hindi na kailangan. Iinom na lang ako ng pain reliever. Huwag kang tumingin. Ling, binibini, ang yaman ng katawan mo. Zeng Siki, ibaba mo ako. Tumahimik ka, dadalahin kita sa ospital. Siki, noong araw, ibinigay ko ang family heirloom sa pamilya Chi bilang tanda ng engagement. Itinakdang kapalaran, hindi mo matatakasan. Ang jade pendant na ito. Palaging suot ni Ling Yi. Siya ba ang aking fiancé? Maria. Sa wakas naisip mo rin. Ang pagmamahal ay maaaring linangin. Inumin mo to. Inumin mo to. Maya-maya, i-check ka ng doktor. Anong problema? Gusto mong subuan kita? Salamat. Zeng Xiao. Ling Yuan. Ang taong ipakakasal sa akin. Ikaw ba yon? Ma, medyo busy ako sa flower shop ngayon. Talaga bang nag-iisip lang ako ng sobra? Bago mag alas 11. Dapat makauwi ako. Bye. Salamat sa paghatid sa akin sa ospital. Gabi na, mauna na ako. Sa tingin mo, bakit kita pinapante dito? Para ipatawag lang ng doktor para sa'yo. Gabi na. Kailangan ko nang umuwi. Sige, subukan mo. Tingnan natin kung makakalabas ka ngayong gabi. Zeng Siki, alam kong galit ka sa akin. Pero anong gusto mong gawin ko para patawarin mo ako? Gusto kitang maging babae ko. Zeng Siki, may fiancé na ako. Hindi na tayo pwede. Ang sarap ng lihim na relasyon, di ba? Zeng Siki, baliw ka. Yung sinabi ko, pag-isipan mong mabuti. Nadumihan ang damit mo, isuot mo yan pauwi mamaya. Nasaan si Yuan Yuan? Bakit hindi pa siya bumabalik? Ma, huwag kang mag-alala. Ling Yuan, huminto ka. Ling Yuan, sabihin mo kung saan ka kagabi. Anong pakialam mo? Yu Wei, paano mo kinakausap ang ate mo? Yuan Yuan, okay ka lang ba? Bakit ka? Buong gabi kang wala. Ma, nagkaroon ako kahapon. Sobrang sakit ng tiyan ko. Si Zeng Xiao, dinala niya ako sa ospital. Okay ka na ba? Masakit pa ba? Magpapaluto ako kay Zhang Man ng sopas, para uminit ang katawan mo. Esan,
Si Sikigej na naman. Ling Yuan, malandi ka. Ikaw nga kahapon, inagaw mo si Sikigej. Maria. Umuwi kayo galing sa ibang bansa, hindi man lang kayo nagsabi. Kamusta kayo ng fiancé mo? Okay ba kayo? Maria. Gusto kong makipaghiwalay sa pamilya Chin. Sasabihin ko sa'yo, hindi pwedeng mapawalang bisa ang kasunduan sa pamilya Kim. Hindi kami bagay ni Miss Chin. Gusto ko si Ling Yuan. Siya lang ang papakasalan ko. Ling Yuan, sa tagal ng panahon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan. Ang babaeng yon. Sasabihin ko sa'yo, ang kasunduan ng Qin at Ze ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Interest ito. Parte ka ng pamilya Ze, kaya hindi mo pwedeng tanggihan. Ang pwedeng maging manugang ng pamilya Ze ay si Miss Qin lang. Kung ganon, ano ba ako? Bilang anak nyo, isa lang ba akong kapalit ng interes nyo? Isang sakripisyo, akala mo si Ling Yuan ay isang mabuting tao. Para sa ilang milyong pera, kaya kanyang iwan. Katulad nito, ang mga babaeng ganid sa pera. Sa tingin mo ba ay sulit? Hindi ako naniniwala na si Ling Yuan ay ganong klaseng tao. Pero kahit ano pa siya, mahal ko siya. Isa lang ang mamahalin ko sa buhay ko, at isa lang ang papakasalan ko, si Ling Yuan yun. Ikaw. Zheng Siki. Lumaki na ba ang ulo mo? Huwag mong kalimutan, lahat ng pag-aari mo ay sa pamilya Ze. Kaya kong bawiin ang lahat para wala kang matira. Bahala ka. Hello. Ginang Qin. Ngayong araw na. Naihatid ni Zing si Yuan Yuan sa ospital. Hindi naman siguro, masama ang relasyon nila, tulad ng sinasabi ni Yue. Magkita ulit sila, baka may pag-asa pa. Pasok. Anong nangyari, ma? Yuan Yuan, anong masasabi mo sa napili ng pamilya? Okay lang ba? Kung gusto mo, mag-dinner kayo ngayong gabi. Ma. Sa tingin ko, hindi kami bagay. Pero pumayag na ang mama niya, hindi tayo makakatanggi. Magkita ka ulit mamaya, kung hindi pa rin okay, kakanselahin na natin ang kasunduang ito. Okay. Sige, makikipagkita ulit ako. Okay, ipapadala ko ang address. Xiao Yan. May ipapagawa ako sa'yo bukas. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Ako. Ma'am, nagpareserba po si Ginang Qin para sa inyo. Okay. Dito na lang. Kaya bakit ka nandito? Hinihintay ko ang fiancé ko. Anong coincidence? Hinihintay ko rin ang fiancé ko. Ginoo, mag-order na po kayo. Ito, at ito. Lahat ng ito ay, paborito ito ng asawa ko. Salamat sa pag-aasikaso. Ang sweet ninyong mag-asawa, Ginoo at Mrs. Hindi kami. Kami ay, laging maganda ang samahan. Kumpleto na ang pagkain, enjoy. Tikman ninyo. Nagustuhan ninyo ba? Si MS, Chin, sanay sa ginhawa. Hindi man lang maputol ang steak. Halika, hawakan mo. Dahan-dahan lang sa pagdiin. Ganito. Alaynan. Ganito ang tamang pagputol. Ling Yuan. Narito ka na. Oo. Ginoong Xiao, ang tagal ninyong pinaghintay. Ang aking babaeng pinakasalan. Hintayin mo ako, di ba dapat? Tama ba? Tama.
Sige. Mukhang nagkamali ako. Hindi dapat nagkaroon ng mga imposibleng pangarap sa'yo. Waiter, bayaran na. Ingat sa pag-alis. Bitawan mo ako. Ano, ayaw mo akong maging ikatlong kasintahan, Bitawan mo ako. pero karapatan ko bilang kataypan na magtanong. Sabihin mo, saan ka nagpunta kagabi? Siyaw yan. Pakialamero ka masyado. Kahit ginamit ka na ni Zing Siki, hindi ako nagreklamo. Huwag kang makulit. Yung hampas mo last time, di ko malilimutan yun. Sa bahay na lang tayo mag-away. Bitawan mo siya. Ano kaya pakay niya ngayon? Hoy, Zing. Ang bilis mo namang kumilos. Kaming magkatipan, may sariling lambingan. Wala kang pakialam dito. Lambingan nga ito eh. Yang hilig mong masaktan. Hindi normal yan ah. Di ba? Direktor Xiao. Sabi ni Boss Leo, kung hindi ka pupunta ngayon din, hindi na itutuloy ang kontrata. Nauunawaan ko. MS, Ling, ang aking iminungkahing bagay. Pag-isipang mabuti. Hihintayin ko ang tawag mo. Ihahatid kita pa uwi. Hindi mo ba sasagutin ang tawag? Kung abala ka ngayon, pwedeng bumaba muna ako. Ikaw, Sino ang pumayag na umalis ka? bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Bakit? Bakit siya ang pinili mo? At hindi ako? Zeng Siki. Mahal kita. Ilang taon na ang nakalipas. Noon pa iyon. Ngayon, hindi na kita mahal. Maraming dahilan. Halimbawa, Tulad ng, ayaw ko sa amoy ng sigarilyo. hoy. Sige. Huwag kayong mag-alala. Bukas ay isasama ko ang aking babaeng ikakasal. Samahan mo ako bukas, makipagkita sa isang matandang Ginoo bilang aking magiging asawa. Ang tunay mong ikakasal. Siguradong sasama sa'yo. Isang maliit na pabor lang. Aayaw ka rin ba, binibining Chin? Kahit ano paman, sa mga nakaraang araw, marami siyang natulong sa akin. CJ, payag ako. Isang beses lang ito.
Lolo He. Siki, narito ka na. Ang tagal nating hindi nagkita. Ito na ba ang iyong nobya? Bagay kayong dalawa. Oo. Ito ang aking babaeng ikakasal, Ling Yuan. Kumusta po, Lo? Ito na yung matagal mo nang pinapangarap na babae. Haha, Walang nakakalihim sa inyo. syempre. Samahan mo akong maglaro. Nasaan si Ling Yuan? Maaga pa lang ay sinundo na ng binatang Zane. Saan sila pumunta? Nasabi ba? Sa inyo pong dalaga, parang pumunta sila sa golf course. Ling Yuan. Bakit lahat ng akin? Ikinakamkam mo. Kung ganito na lang. Ngayon din ay gigibain ko ang iyong pangalan. Tita Zeng. Totoo nga ang sabi sa, kasing ganda ninyo sa sismis. Bakit suot-suot niya ang pink na brilyante nang magiging manugang ko? Tita, matagal ko nang hinahangaan. Gusto ko sanang pumunta, kasama ni Kuya Siki. Ikaw si Binibining Kim, bakit hindi ka sumama kay Siki sa bahay? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Tita, ako ang bahala sa'yo. Tita, sa totoo lang, nitong huling araw, bigla pong naging malayo si Kuya Siki. Parang ibang tao na siya. Ganun ba? Itong si Siki, hindi man lang marunong maging maalaga sa babae. Naku tita. Tita, wag po ninyong sisihin si Kuya Siki. Kasalanan ko po kasi. Mukhang may iba na ang iniibig si Kuya Siki. Ngayon pa nga po, dinala pa niya sa golf course. Tita, siguro po, hindi talaga kami para sa isa't isa. Kaming dalawa. Walang kapalaran. Huwag kang mag-alala. Ang tunay kong manugang, ikaw lang na anak ng mga Kim. Ganito na lang ba ang trato niya sa... Halika, aayusin natin to. Ano ba, ang mga chin, kahit simpleng etakita man lang, hindi ka tinuruan? Ganito. Tumayo nang nakahiwalay ang mga paa. Sa lapad ng balikat, pagdikitin ang mga kamay. Umatras ka ng konti. Straight ang likod. Huwag kang yumuko ng ganyan. Tutukan mo yung flag. Ulitin natin. Dapat magkapalit ang mga kamay. Bakit kaya ganyan si Siki? Tita, wag po ninyong sisihin si Kuya. Sisihin niyo yung babaeng landi na iyon. Tama ka. Tiyak binibola lang siya ng babaeng iyon. Tama ka. Hindi na natin dapat hayaan ang ganitong klaseng babae na makulit kay Siki. Tita, papapuntahin ko na dito yung staff. CJ. Eight. Nasa Cloud Mountain Resort. Ka rin ba ngayon sa golf course? Nadumihan kasi damit ko. Pwede mo ba akong tulungan? Sa locker room. Hiram lang ako ng damit. Kinyue. Ling Yuan. Ling Yuan, hanggang kailan mo pa hahabulin ang anak ko? Hanggang kailan? Tita Zeng, matagal na tayong hindi nagkita. Ganyan ka pa rin kakapal ang mukha. Ikaw. Tita Cheng, igagalang kita bilang nakatatanda. Ako ang ina ni Siki. Maging disente ka naman. Ang tapang mo ah. Pera lang ang habol mo diba? Sabihin ko sa'yo, ang babaeng karapat-dapat lang ang makakapasok sa angkan namin. Isang ulila kang walang kwenta. Wala kang karapatang makipagrelasyon sa anak ko. Huwag po kayong magalit, tita. Baka naman, na may malaking pagkakamali ito. Yue. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang tunay na manugang ng pamilya namin. Ngayon ay, ipagwawagi ko ang karapatan mo. Mga tauhan. Hawakan niyo siya. Anong ginagawa niyo? Ano to? Bibigyan ka namin ng leksyon. Bitawan niyo ako. Ngayon ka natakot, Ling Yuan. Sabihin ko sa'yo, ang mapapangasawa ng anak ko, ay ang tunay na hires ng Kim. Kung ikaw naman, kalimutan mo na, ano ang sinabi mo? Ang tunay na hires ng Kim. Kinyue, niloko mo ako. Ang nakikipagkasundo kay Siki, ay hindi ikaw. Kung hindi si Yue, ikaw ba? Ling Yuan. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kunin mo ang pera at umalis ka na, sa harap ng anak ko, na wala ka ng tuluyan. Tita Cheng.
Ako ang tunay na. Here is ng King. Ako ang nakipagkasundo kay Siki. Ngayon, hindi na ako pakakawalan pa. And lastly, ang apelyidong King ay hindi mo karapat-dapat. Ang Sing-Sing para sa magiging manugang ko, nasa kamay ni Yue. Anong karapatan? Ninakaw niya ang Sing-Sing. Hindi ako nagsisinungaling. Mukhang, hindi ka pa rin titigil sa anak ko. Mga tauhan, titingnan ko kung matigas ang dila mo o ang buto mo. Tita Zeng, ako, ang tunay na, ayaw sa mabuti, gusto sa masama. Ang babaeng katulad mo, hindi makakapasok sa angkan namin. Tita, paano kung siya ay humingi ng tulong kay Kuya Siki? Anong gagawin natin? Anong ikinatatakot mo? Hindi naman, siya ay lalaban sa akin. Aray, Ling Yuan. Ling Yuan. Nawala si Ling Yuan. Tingnan mo ang CCTV. Alamin kung ano nangyari. Yue. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang ang batang kalye na ito ang makagambala sa ating kasunduan. Ling Yuan. Ling Yuan. Boss Sing. Nahanap na. Nasa lounge si MS, Ling. Pero sira ang CCTV. Hindi malaman kung saan silid. Sirang CCTV. Hanapin natin isa-isa. Ling Yuan. Ling Yuan. Ling Yuan. Ling Yuan. Wala. Boses ni Ling Yuan. Ling Yuan. Ling Yuan. Tulong. Ling Yuan. Ling Yuan. Hindi pa natututo. Turuan natin ng leksyon. Ayos ka lang? Ling Yuan. Tulong. Putang ina mo, nangangagat ng manugang ko. Ano pang hinihintay? Ling Yuan. Ling Yuan. Huwag mo akong takutin, Ling Yuan. Ano pang ginagawa nyo? Nasugatan si MS, Chin. Tumawag ng doktor? Siki. Anong sinabi mo, ang panganay na anak ng mga King? Kuya Siki. Nagkakamali ka. Si Ling Yuan ang umasim. Chin Yue. Kung may mangyari kay Ling Yuan, babayaran mo ng higit. Ano nang sinasabi mo? Kanina pa sinasabi ni tungkol sa anak ng pamilya King. Ano ba talaga ang nangyari? Inutusan ni President Xing, si MS, Ling Yuan, na magpanggap bilang kanyang babaeng kasintahan. Tita. Noon pa man si Kuya, gusto nang kanselahin ang kasunduan. Baka naman sa puso ni Kuya Siki. Si Ling Yuan, ang tunay niyang nobya. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, yang landiang to, di makakapasok sa pamilya Ze. Ling Yuan. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko siya palalampasin. Si Kay. Nandito ako, nandito na ako. Si Kay. Ling Yuan. Bakit ka nandito? Ako. Ako. Natatakot ka sa kulog? Hindi ako takot sa kulog. Ako. Noong bata ako at nawala. Ganito rin ang lagay ng panahon. Huwag kang matakot. Nandito na ako para sa'yo. Halatang takot na takot ka. Nagpapanggap ka pa. Ano pa ang mga sekreto? Itinitago mo sa akin?
Hoy Siki, anong problema? Hoy, tita. Nasugatan si Ling Yuan. Pumunta kaagad kayo sa ospital. Ano? Nasaktan si Yuan. Pupunta na ako sa ospital. Nay, Anong nangyari? Tumawag si Siki. Nasugatan daw si ate mo. Sasama ako, kasama ni tatay sa ospital. nandun din si Kuya. Hindi pwede. Kapag nalaman nila na ako ang pumalit sa kasunduan, wala na Wei, bakit ka nagmamadali? Siyempre may tinatago. Ang pagkakasugat ni Ling Yuan, kasalanan niya ito. Pakiusap sa inyong mag-asawa. Disiplinahin niyo anak ninyo. Wei, ang sinabi ni Young Master Zing, ano ang ibig sabihin nun? nagkakamali lang si Young Master Ze. Nagmamalasakit lang ako kay ate. Wala namang masama doon. Bakit ka ganyang kabahala? Nanay, wala talaga akong masamang hangarin. Bakit kayo nagdududa sa akin? Dahil ba, hindi ako tunay na anak ninyo, kaya ganito ang trato sa akin. Tama na. Nanay mo rin, nasaktan kasi ang ate mo, nagpapanik ng walang dahilan. Yuan, gising ka na. Nanay, Ano ba talaga ang nangyari kay Yuan? Bakit ka naging ganito? nanay, tatay. Ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Tanungin niyo si Kinyue. Nga. Pinapunta ko lang si ate, kumuha ng damit para sa akin, pero hindi na siya bumalik. Nang hanapin ko siya, nakita kong nakatumba siya sa may hagdanan. Hinampas mo ako. Ganti lang po iyon. Yuan, ano ba talaga ang nangyari? Nanay, tulungan niyo po ako. Si ate mismo ang hanggang ngayon. Nagpapanggap ka pa rin sa harap ni nanay at tatay. Niloloko mo ba sila? Ang mga sugat ko, paano nakuha? Alam mo ang sagot dyan. Kailangan ko bang ipakita ang keys mula sa fit bago ka aminin? Ako, CJ. Ayaw mong magsalita. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon. Napilitan lang ako. Maniwala ka sa akin. Kung ayaw mong gawin, sino ang makakapilit sa iyo? Ang mga sugat ko, hindi ba't dahilan mo ito lahat? Yue, at mo si Yuan, paano mo nasikmuraang gawin sa kanya ito? Nanay, tatay, hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako kay ate. Baka pagdating ng tunay ninyong anak, ay wala nang magmamahal sa akin. Kaya ko ginawa ito. Pasensya na po sa inyong pag-aaruga. Kasalanan ko lahat. Tama na. Mula ngayon, dito ka lang sa bahay. Magmuni-muni. Nanay, si Siki. Kakaalis lang ni Zing Xiaogang. Salamat sa kanya, na dinala ka rito sa ospital. Dapat talaga nating pasalamatan siya. Akala ko noon ni nanay, ayaw mo sa kanya. Yuan, kasalanan namin ng tatay mo. Pinahirapan ka namin. Mag-sorry ka agad kay ate. Alam kong mali ako. Hindi na maulit. Patawarin mo ako. Kinyue. Ngayon, dahil sa magulang natin, pahihintulutan kita. Kapag naulit pa, babawian kita. Yuan, nanay ang may kasalanan. Umuwi na tayo. Nanay, hindi pa ako makakauwi. May mas mahalaga akong gagawin. Zeng Siki, hintayin mo ako. Yuan, Saan ka pupunta? Yuan, hindi na bata si Yuan. Kung ganito siya, siguradong may importanteng dahilan. Magpapadala ako ng bodyguard para bantayan siya. Alam na ni Ling Yuan na ang napangasawa niya ay si Zeng Siki. Ayon sa bodyguard, pumunta siya sa flower shop. Puntahan mo agad. Siki, kailangan kong sabihin. Ako ang tunay na fiancé mo. Anong ginagawa mo dito? Fiancé kita bisitahin kita. Tama na. Alam kong niloloko mo ako. Nagpanggap bilang fiancé ko. Pupunta na ako para sabihin ang totoo kay Siki. Subukan mo, huwag mong kalimutan. Nasa akin pa ang mga video at litrato mo. Wala na akong pakialam. Ang pagkabirhen ay hindi kadena para sa akin. Pwede mong mapakals. Si Zing Siki? Paano ang ibang tao? Sa pamilya nating ganito, reputasyon ang pinakamahalaga. Pagkalat ng iskandalo mo, si Zing Siki, gusto pa kaya ng pamilya niya? Kahit gusto niya. Pumayag kaya ang Zing family?
Pagdating ng panahon, reputasyon ng Chin at Zing mawawala ng dignidad. Hindi masisiraan ng loob ang mga magulang ko sa litrato. Oo, mahal na mahal ka ng magulang mo. Handang ibigay lahat para sa iyo, pero kaya mo bang panooring masira ang ipinundan nilang negosyo? Mawawala dahil sa iyo? Bakit mo ako ginaganito? Anong makukuha mo? Alam mo namang, may problema ang Xiao family. Kailangan ng political marriage para manatiling makapangyarihan. Ikaw, ang perpektong kandidato. Tulungan mo lang ako, patunayan ang status ko. Kapag nakuha ko suporta ng Qin, mabubuhay ang Xiao family. Tayo. Magiging quits tayo. Gusto mo lang pala, humingi ng tulong sa akin. Pero kung mamamalimos ka, dapat may respeto ka. Pag pinilit mo ako, wala kang makukuha. Anong ginagawa ninyo? Magkarelasyon kami. Ano sa palagay mo? Yuan, lumapit ka sa akin. Paumanhin. Ha ha ha. Ito na pala ang pinili mo. Ling Yuan. Mabuti. Ha 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 ha. Nababaliw ka na. Nababaliw na ako. Xiao Yan. Huwag mong isiping dahil hindi ako sumama sa kanya, ay pipiliin na kita, hindi ka karapat-dapat. Kung gusto mong gamitin ang impluensya ko, dapat timbangin mong mabuti ang sarili mong halaga. Pwede akong maging nobya mo, pero ikaw, mas mabuting huwag ka nang magpakita sa harap ko kung hindi ang lahat ng gusto mo, ay hindi mo makakamtan. Itong si Xiao Yan ay talagang laging nandyan. Yuan, wala ka talagang balak. Sabihin kay Zheng Siki ang totoo. Iwan natin ang pinakamagandang alaala sa nakaraan. Mas mabuti para sa lahat. Pero ikaw hindi naman nakalimot. Itong flower shop na ito, ang mga disenyo ng Bauquet, gawa mo at ni Zheng Siki. Noong kolehiyo pa kayo na pinagdisenyo ninyong magkasama. Ito rin ang taste ko. CJ, kahit na consistent ang taste mo. Itong pangit na paso na ito. Ilang taon mo nang hindi pinalitan. Ano pa ba ibig sabihin nun kundi hindi makalimutan? Huwag mong sabihin sa akin na parte rin ito ng taste mo. Hindi nagbago ang mga bagay. Ang tao? Kuya, sarado na ang tindahan namin. Kung may kailangan ka, bumalik ka na lang bukas. Ling Yuan. May sasabihin ako sa'yo. Pwede kang pumili ng gusto mo. Pero ikaw, ang tanging pipiliin ko. Zheng Siki, sinabi ko na ngayon, may kanya-kanya na tayong mga nobyo-nobya. Ang pagbabalitanaw sa nakaraan ay hindi na nararapat. Ganito ka ba kabilis magtaboy sa akin? Wala ka talagang. Kahit kaunting lungkot, Kailangan nating magpatuloy. paano kung ayaw ko? 6 na taon na ang nakalipas, nang bitawan kita, ngayon. Hindi na kita pakakawalan. Huwag kang gagalaw. Sandali na lang yakapin kita. Ling Yuan. Minsan ikaw ay napakalupit. Kung ayaw mong mawala, sundan mo. Pagtingin-tingin lang dyan, walang silbi. Kung ako pa rin ang ulilang bata noon, tutalihin ko na sana siya. Yuan, kailangan ng magmadali. Ihahatid ito sa yun ding group sa kabilang kalye. Parang narinig ko na ang kumpanyang ito. Yuan, anong iniisip mo? Kung hindi tayo magmadali, mahuhuli na tayo. Alanan.
Gustong makita ka. Kailangan pang gumamit ng dahilan sa telepono. Ling Yuan, parang multo kang hindi mawala-wala. MS, Chin, may utos po ba kayo? Ako ang nobya ni Ze. Paulit-ulit siyang nanunugi sa kanya. Sa araw na ito. Bakit siya naririto? Anong pakay mo? Kailan pa naging ang aming Yunding Company, nagpapasok ng mga kawatan at palaboy, paano ka nakapasok? Siyempre naman, isang hampas lupang tulad mo. Hindi kayang magdala ng desenteng dekorasyon. Amoy kahirapan. Kahit ang ayos ng venue, bumababa ang antas. Hindi nakakahiya ang kahirapan. Ngunit ang kumpanya ninyo, na may empleyadong tulad ninyo, ang dapat mahiya sa sarili. Putanjay na mong bungangera ka. Ngayon palang sasampalin kita. Pangalan ko na ang gagamitin mo. Sa liwanag ng araw, nanlalait kayo ng ganito, imulat ninyo ang mga mata, tingnang mabuti. Ang babaeng ito sa harap ninyo, siya ang hires ng pamilyang Qin. Ha ha ha. Anak ng pamilyang Chin. Alam mo ba, ang babaeng Chin na ito, siyang kasintahan ng CEO namin. Paano nangyari yun? Ikaw lang na bulaklak era. Yun ding company. Si Zheng Siki ang CEO ninyo. Oo nga. Ang aming CEO, ang pinakamayamang tao. Ikaw pa. Mga asar ka pa sa CEO namin. Mukhang gusto ninyong mamatay. Hay, ano nang ginagawa mo? Ano nang kalokohan to? Ling Yuan. Ngayon magdudusa ka na. Umalis ka. Tigilan mo yan. Sisiw. Dati sa harap ko, angas na angas ka. Ang lakas ng loob mo, di ba? Bakit ngayon duwag ka? Ginoong Ze. Masaya bang lokohin mo ako? Ling Yuan. Ginoong Ze. Kahit gaano mo kamahal ang iyong nobya, huwag mo siyang pabayaan. Sa harap ng madla, hamakin ang inosenteng tao. Lalo na't, ito ay taong para sa'yo. Nagtiis ng lahat ng hirap, ilang taong nagtiis. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo ng diretso. 6 na taon ang nakalipas. Ang nanay mo ay hinalungkat si Ling Yuan. Dahil hadlang daw sa kinabukasan mo. Kaya pinaalis siya. Tumanggi si Ling Yuan sa hiling ng nanay mo. Ngunit hindi siya sumuko. Binigyan siya ng gamot. Nang magising, si Xiaoyan ang nasa harap niya. Xiaoyan. Hindi na maitatago kay Zheng Siki. Puntahan mo si Ling Yuan at siguraduhin gawing tapos na ang Gamitin lahat para malaman. Ang graduation 6 na taon nakaraan. Ano talaga ang nangyari? At, nasaan na ngayon si Ling Yuan? Ling Yuan. Hintayin mo ako. Ze. Xiaoyan. Sino pa sa tingin mo? Si Zheng Siki ba? Dapat ngayon, kasama ng kanyang fiancé. Mabuting kapatid mo, nagkakasundo na. May mahalagang dinner ako. Fiancé kita. Samahan mo ako. Xiaoyan. Pumayag ako sa ngalan lang. Sobra na ang kabutihan ko sa'yo. Ang pagpapanggap na tayo'y magsing-iro. Nakakadiri. Wala kang choice, di mo ito matatanggi. Sumama ka. Ganyan ka pa rin. Pero gusto ko. Akala mo ba, ang utos ko sa'yo ay mapagtatanggol mo? Anong ibig? Familiar ba ang lasa? Hulaan mo ano, ang laman nito? Dati ko nang sinabi, sumunod ka na lang, para di ka mahirapan. Ayaw mong makinig. Bastos ka. Ling Yuan. Ang uminom nito, nagniningas ang katawan. Tanggapin mo na. Ling Yuan, kapit. Huwag kang papayag sa mga traidor. Pasensya na. Tulong. Huwag kang matakot, ako ta. Siki. Yakapin mo ako. Ling Yuan, anong nangyari?
Bossing, si Xiao Yan, siya naglason kay Ling. I-block ang mga daan. Kapag di nahuli, huwag kayong bumalik. Umalis na, iuwi si Ling Yuan. Sige. Zheng Siki. Ang init ko. Di ba, binigyan ng antidote? Ano nangyari? Bossing, ang antidote, kailangan ng oras. Kung hindi, lumabas ka. Opo. Ling Yuan. Siki. Ang init. Gusto ko. Bakit ako nandito? Nasaan si Xiao Yan? Ginawan ka niya ng ganyan. Nag-aalala ka pa rin? Kanina ang lakas ng loob mo. Pero sayang. Ayaw kong samantalahin ang kalagayan mo. Bagong gamot mula sa doktor. Xiao Yan, pinadala ko na ang tao para hulihin. May mga taong hindi tumutupad sa salita. Dati sinabi, taon-taon magpapalit ng bagong larawan. 6 na taon na ang lumipas. Ito pa rin ang nasa lamesa. Hindi ko inakalang itatago mo pa. Ano ba? Gusto mo bang pakainin kita? Itinapon ko na tong larawan. Binalikan ko rin. Ling Yuan. Ayaw kong bitawan. Maaga na ang oras. Aalis na ako. Hindi mo ba akala? Ipinarito kita. Para lang, tumawag ng doktor para sa'yo. May curfew ang pamilya Kim. Hindi ako pwedeng magpuyat. Subukan mo kung kaya mo, kung makakaalis ka ngayong gabi. Zheng Siki, alam kong galit ka sakit. Nooy nasaktan kita. Nang totoo. Pero pwedeng sabihin mo sakit. Ano ba talaga ang balak mong ganti? Paano mo ako gagantihan? Pagbigyan mo ako. Hindi ko kaya. Matuto ka. Ikaw. Halikan mo ako. Ano ba? Gusto mo bang turuan kita? Zheng Siki. Ganito lang. Paulit-ulit na tawag ng pangalan ko. Dapat bawiin mo ang mga taon na hindi mo ako tinawag. Ling Yuan. Hindi mo alam kung gaano kita namimiss. Zheng Siki. Pantalon. Anong nangyari? Ling Yuan. Ang galing mo talagang pumili ng oras. Pasensya na. Hindi ko alam. Dali, palit ka na ng pantalon. Sakto. Papalit din ako ng damit. Dito ka na magpalit ng damit, maghahanap ako ng mag-aayos ng kwarto para sa'yo, simula ngayon. Dito ka natitira. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng tumira dito, ako. Hindi pa nahuhuli si Xiao Yan. Plano mo bang sumuko ng kusa para siya ang gumawa? Pero, Anong pero? Nasa taas ang kwarto, sumama ka. Sa aparador na ito, puro damit na kasya sa'yo, pumili ka na. sa bahay niya. Bakit ang dami? Nang dami pang babae. Walang ibang tao. Ang mga ito, ayon sa sukat mo, ang mga preparado. Espesyal para sa Kim. May mga nasa bandang yun pa. Ikaw. Bakit pati ito, ay inihanda mo, alam mo pa ang sukat ko? Ang sukat mo, pinakamatalas kong alam. Kung hindi sakto, hindi ako magdadalawang isip. Nasukatin ulit kita. Ikaw. Sige na, wag na kitang lokohin, magpalat ka na.
Siki. Naka-unlock na. Bakit mo ako iniwan? Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo, galit ako. Siki. Galit ako sa'yo, galit ako. Ako. Na-miss na kita. Siki. Siki. Ling Yuan, kapag nakabihis ka na, bumaba ka na. Ling Yuan, nawawala ka na ba sa isip mo? Paumanhin, Siki. Paumanhin, Siki. Huwag mo nang pulutin. Huwag na. Hindi ko sinasadya yon. Siki. Ling Yuan. Kahit ang huling alaala na ibinigay mo sa akin, kukunin mo rin ba? Naayos ko na ang sira. May bago pa akong ginawa. Magkaparehong klase. Kayang ayusin ang mga bagay. Pero hindi ang mga alaala. Ling Yuan. Tungkol sa nangyari noon. Wala ka bang nais sabihin sa akin? Wala. Mukhang ang nakaraan, para sa kanya, ay hindi pa rin masabi. Sige na. Kapag naayos na ang lahat, saka ko sasabihin ang totoo. Salamat sa tulong mo nitong nakaraang araw. Mauna na ako. Sa tingin mo ba itong parang lugar na pasok-labasan, kung saan-saan lang? Anong ibig mong sabihin? Ling Yuan. Manatili ka rito. Tumira dito. Maging akin ka. Alam mo ba kung ano sinasabi mo? Ikaw at ako. Ikaw at kapatid kong babae ay may kasunduan. Nakakasilaw ang pangangaliwa. Hindi ba? Kasunduan ni Qing Yuwei. Tiyak kong papoalan. Ngunit sa kasalukuyan, malakas ang alyansa ng mga pamilya. Kailangan ko ng tamang panahon bago ito mangyari. Ayaw kita mawala sa paningin ko. Ikaw, seryoso ka ba sa pagpapawalang saysay? Si Xing Siki ay hindi magpakasal sa di ko mahal. Ngunit ang minamahal ko. Ling Yuan. Ipinapaalam ko lang. Hindi nagtatanong. Kung mabunyag ito sa publiko, masisira ang pangalan mo. Nag-aalala ka sa akin?
Hindi. Walang makakapagsiwalat. Nang walang pahintulot ko. Kuya Siki. Dumating na si Kim. Bitawan mo ako. Paano niya nalaman ang password ko? Hoy! Nag-aalala ka, di ba? Kung ganun, samantalahin natin. Pagdating ng kapatid mo, sasabihin, hindi siya ang pakakasalan ko. Zeng Siki, bitawan mo ako. Ayaw kong bumitaw. Kuya Siki. Kuya Siki. Tita Zeng, nakareserba na ng bridal shop. Kailan ka? Pwedeng sumama, para magsukat ng kasuotan. Chin Yue. Pumasok ka ng basta-basta sa bahay ng iba, yan ba ang pagiging mayamang dalagang tinuruan mo? Wala akong naalala na sinabi kong password ng bahay ko sa'yo. Mag-asawa tayong ikakasal. Dito rin ako titira balang araw. Si tita ang nagpakuha sa akin. Ako. Talaga. Mukhang si MS, Chin. Mahusay magpakita ng pagiging asawa ng iba. Hindi ko alam kung si ate mo ay may ganitong pag-iisip din. Kuya Siki. Tayong dalawa lang. Bakit mo binabanggit si ate? Nag-aalala lang ako sa kanya, may kasunduang pagpapakasal. Bilang pamilya mo. Lesiu. Siya at si Xiao Yan, magkasintahan talaga. Hindi mo ba alam? Ang galing niyang magpalambing. Kapag kasama si Xiao Yan, ayaw niyang bumitaw sa kanya. Kuya Siki. Bakit ka nakatayo sa bintana? May maganda bang tanawin? Sinong nandyan? Walang tao. Hindi ko lang nasarado ang bintana. Halika. Suotin mo ang eye mask. May regalo ako para sa'yo. Kuya Siki, ito ang unang pagbigay ng regalo sa akin. Ang bait mo sa akin. Nakalimutan ko kung saan. Hintayin mo ako sandali, hahanapin ko mabuti. Kuya Siki, ano nang nangyari sa'yo? Hindi ka ba nasaktan? Wala lang. Huwag mong tatanggalin ang eye mask ha. Mawawala ang sorpresa. Kung ayaw mong malaman niya, huwag mo akong tanggihan. Kuya Siki, bakit walang tunog? Nasaan ang regalo ko? Nandito. Kuya Siki, mainit ba sa kwarto? Bakit mo? Kanina sa kwarto, may pumasok na pusa. Ang likot niya. Nahirapan akong hulihin. Tingnan mo na, ang regalo ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Kuya Siki. Hindi ba ito mali? Tama naman. Ito. Sa tingin ko, bagay na bagay sa'yo. Ang babae kasi, mahalaga ang mukha. Ibinigay ko itong face mask. Para protektahan mo ang iyong mukha. Hay. Kuya Siki, alam ko, kahit maliit ang regalo ay puno ng pagmamahal. Pinag-isipan mong piliin, itatago ko ng mabuti. Huwag mong itago. Maya-maya pa, ipapahayag ko sa lahat ang pagkakakilanlan ng aking magiging asawa sa panahong iyon. Kailangan mo ito. Pag-anunsyo ng status. Mukhang si Kuya Siki ay tinanggap na ako. Mabuti naman, kapag naipahayag na ang aking kasal. Hindi na maaari guluhin ni Ling Yuan. Salamat Kuya Siki. Hihintayin kita. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ling Yuan. Hindi kita pababayaan. Ano, kinakabahan ka? Ikaw ngayon ay may pamilya na. Ginoong Zeng, maging disente ka.
Kung sasabihin ko, sa aking puso. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang nariyan. Ling Yuan. Naniniwala ka ba? Tikman mo. Tingnan natin. Aking kakayahan, ay hum-ina na ba? Ling Yuan. Ang omelette rice mong ginawa, paborito kong kainin. Para sa'yo ko ito natutunan. Matagal akong nagpraktis. Masarap. Then, Unang beses kong gawin, sabihin mo kung may mali, pagbubutihin ko. Ano yun? huwag kang gagalaw. Hayaan mo akong mayakap. Takot akong panaginip lang ito. Pag kumilos ako, magigising ako. Zheng Siki. Maging makasarili ako sandali. Iiwan kitang nasa tabi ko. Kahit para kang tatanggapin ko. Busog na ako. Malakas pa rin ang appetite. Hindi kita kayang unahan. Inaantok na ako. Matutulog muna ako. Ling Yuan. Totoo bang nakalimutan mo na? O nagtatago ka ba, at nagluluksa ng palihim? Okay lang. Ang mga masasamang alaala, ay walang saysay na alalahanin. Ling Yuan. Simula ngayon, ay ating, ang panahong nasayang, at bawiin ang lahat. Okay ba? CJ. Amuyin mo. Wala na bang amoy sigarilyo? Malapit na akong mag-quit sa paninigarilyo. Nagpaalam lang ako. Pag-quit sa paninigarilyo. Bakit? Mahal kita. Matagal na iyon na ang nakaraan. Ngayon, wala na akong nararamdaman. Maraming dahilan. Halimbawa, Ayaw ko sa amoy ng sigarilyo. Noon kasi. Gusto ko lang, lumayo sa'yo. kapag wala ka, hindi ako makatulog. Kaya umasa ako sa sigarilyo para kumalma. Ngayong bumalik ka na, dapat ko nang ihinto ang paninigarilyo. Pero, bilang ganti, ngayong gabi, pwedeng yakapin kita habang natutulog. Zheng Siki, panaginip mo yan. Tita, tiningnan ko ang kalendar. Ngayong buwan, ang ika-8 ang pinakamagandang araw. Tingnan mo, ang engagement party naming ni Siki ay mas maagang gawin. Yue, magkapareho tayo ng iniisip. Hindi natin pwedeng payagang si Ling Yuan na bruhang yon ang makagulo pa. Tatawag na ako ngayon. Kapag naayos na ang kasal. Si Zheng, kahit italiko, ay dadalhin ko siya rito. Hoy Manager Kim. Ngayong buwan, ika-8. Si Siki namin at si Wei ng Qin family magkakaroon ng engagement party. Lahat ng detalye, gawing first class. CJ. I-air freight ang mga bulaklak pagkatapos ng engagement. Kami ni Siki ay mag-asawa na. Wala nang atrasan. Samantalang si Ling Yuan. Habang buhay ka, ang talunan sa akin. Ginoong Zheng. Nahuli na si Xiao Yan, 6 na taon nakalipas. Pinadala siya ni Lola. Pilitin si Emma Ling na makipaghiwalay. Nalaman din namin, si Secretary Zhang. Binayaran ni Wei, para magtago ng impormasyon. Boss Zheng. Napilitan lang ako. Patawarin mo ako. Mabuti ka pang aso. Ano talaga ang nangyari noon? Magsalita ka. Noong mga panahong iyon. Nung dinala ka ni Lola, pagkatapos noon, pumasok si Xiao Yan sa kwarto. Nagsinungaling na siya at si MS Ling ay nagkarelasyon. Kumuha pa ng litrato. Patuloy siyang pinagbantaan. Sige. Mabuti. Kukuha ako ng pinakamagaling na abogado para sa kaso. Kayong dalawa ni Xiao Yan, habang buhay nyo, hindi makakalabas ng bilangguan. Tawagan mo agad si Lola para kanselahin ang kasal sa Qin family. Gusto kong magpakasal ng maramya kay Ling Yuan. Ginoong Zheng. Tungkol sa engagement. Si Lola ay nag-utos sa mga hotel.
na maghanda ng engagement party nyo ni Emma Kin. Ang bilis naman. Kailangan bang kanselahin ito? Hindi. Sundin lang ang gusto ni Lola para sa engagement. CJ, tara na. Ginoong Zing. Kailangan kong sa harap ng lahat ay patunayan ang talinisan ni Ling Yuan. At ipaalam sa lahat na ang gusto kong makasama ay si Ling Yuan lang. Naku, bakit ang makalat nyo? Dahil ngayon ay ang pinakamasayang araw ko. Kapag may naging problema, papatayin kayong lahat. Opo MS, Chief. Pagkatapos ng engagement, ako na ang tunay na Jingres Zeng. Ang tawag na. Baguhin nyo na agad. Opo. Dapat para kay Yuan, ang kasal na ito. Pero si Chi ay nagkagusto kay Yue. Okay lang. Pareho namang, anak natin sila. Sa susunod, si Yuan, makakahanap ng mas mabuti. Tara na. Ngayong araw, ang engagement nyo ni Yue ay dapat huwag kang mag-isip ng masama. Huwag kayong mag-alala. Gagalingan ko talaga. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pagdalo. Sa mahabang panahon, sa wakas natupad na ang pangarap ko na mapakasal kay Kuya Siki. Pakipagpalakpakan natin ang ama ng nobya na ihaharap ang kamay ng anak kay Kuya Siki. Sino nagsabing si Qin Yue ang pakakasalan ko? Kuya Siki, ano ba nang sinasabi mo? Ang tunay kong pakakasalan ay isang Qin nga, ngunit hindi si Yue kailanman. Ang tanging asawa ko ay si Ling Yuan lamang. Ling Yuan, bakit ka nandito? Dapat ngayon, nasa tabi mo. Si Xiao yan, di ba? Ikaw na naman, Ling Yuan. Bakit ba lagi mo ginugulo si Siki? Pangako niya sa iba ang araw na ito. Nakikigulo ka pa. Mga tauhan. Palayasin niyo to. Tama na. Sinong may lakas ng loob? Siki, tingnan mong mabuti. Si Rena, yung babaeng yan, ginagatungan ka niya. Dahil lang sa kayamanan ng Zeng. Narito ang lahat ngayon. Lilinawin ko ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pusong ito'y iisa lang ang minahal. Si Ling Yuan. Kaya nitong mga taon, ako ang hindi makalimot kay Ling Yuan. Ako ang laging sumusuyo. Ngayon at dito, buong puso't, sinseridad ang pag-ibig ko sa kanya. Siki, naloloko ka na ba? Alamin mo, tanging si Kinyue lang, ang karapat-dapat sa'yo. Ang tulad niyang, batang probinsya, hindi karapat-dapat, maging manugang ng Zeng. Madam Zeng, si Ling Yuan ay tunay na anak ng aming angkan na matagal nang nawala. Sa mahabang panahon, pinag-ingatan namin, na parang hiyas. Ngayong, nandito pa kami ng ina niya. Hindi namin hahayaang, siraan mo ang anak ko. Paano ito nangyari? Si Yang Wei ang tunay na hires ng pamilya Kim. Yang Wei, magsalita ka naman. Tita, pareho kami, anak ng pamilya Kim. Mas okay pa kay Kuya Siki na ako ang pakasalan. So si Ling Yuan pala, ang tunay na hires. Ang manugang ko. Paano nangyari to? Nagkakamali kayo. Biyanan, sabihin mo sa akin. Nagkakamali kayo. Makakalimutan ba namin ang sarili naming anak? Imposible to. Yung pinahirapan ko, siya pala ang manugang ko. Tita, ako ang dapat maging manugang ninyo. Di mo ba sinabi na si Ling Yuan ay walang kwenta? Ikaw ang nagsinungaling mula umpisa. Ano bang kulang sa akin kumpara sa kanya? Si Kuya Siki, pati kayo nanay at tatay. Lahat kayo nagpagabi sa demonyo. Qin Yang Wei. Mapanlin lang kang, sinungaling na babae. Wala kang karapatan na maihambing sa kanya. Ginaya mo ang pagkatao ni Ling Yuan. Nagpanggap kang kasintahang nakalaan sa akin. Siniraan mo siya, nagpakalat ng chismis. Pinagsabihan mo pa si mama, nasaktan si Ling Yuan. Muntik na siyang mamatay. Lahat ng to, may CCTV footage. Yang Wei. Hanggang kailan, magpapanggap? Hindi. Impossible. Nagsalita na si Xiao yan. Kuya Siki, hindi. May paliwanag ako. Paliwanag? Tingnan mong mabuti. Eto mga paratang ni Xiao Yan, mula sa kulungan, bawat isa, pwede kang makulong. Yang Wei. Ano pa sasabihin mo, guardia? Dalhin sa presinto. Huwag. Ayokong makulong. Ma, pa. Tulungan niyo ako. Nagkakamali ako. Iligtas niyo ako. Ayoko sa kulungan. Malakas ang pamilya Kim. Kaya niyo ako ilabas dito. Sigurado iyon, di ba?
Anak din ako ng Kim. Pinatawad ka na namin. Pero ang kapalit, mas masamang plano. Naisip mo pang, patayin sarili naming anak. Di mo karapat-dapat ang apelyidong Kim. Ang pamilya Kim ay di kailangan ng tulad mo. Sa huling bahagi ng buhay mo, sa kulungan ka magsisi. Di niyo to pwedeng gawin. Ma. Pa. Yung pinaghiwalay ko. Sila pala, ang dapat magkatuluyan. Diyos ko, bakit mo ako binibiro ng ganito? Ling Yuan, nagkamali ako noon. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako ng pagkilala. Ipapangako ko, pag nagpakasal ka kay Siki, babawi ako, nang higit pa. Tita Zen, ang ginawa mo sa akin, hindi ko malilimutan. At hindi ko patatawarin. Ling Yuan. Siki. Ling Yuan. Ling Yuan. Alam kong ang aking ina ay nakagawa ng maraming pagkakasala sa'yo. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Handa akong gamitin ang buong buhay ko para bumawi sa'yo kung papayag ka pa. Nasaktan ka na. Bakit mo naiisip na makakabawi ka? Wala na ba talaga pagkakataon para sa atin? Sinabi ko, hindi ko bibigyan ng pagkakataon ang ina. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Naalala mo pa ba kung bakit tinawag nating Igaslands ang bulaklakan na ito? May isang tao na matagal ko nang gusto. Noong una ko siyang makita, hanggang ngayon nag-iibig pa rin. Ang hiling ko noon ay makasal sa kanya at makasama siya habang buhay. Sa maraming taon, akala ko'y imposible na ang hiling kong iyon. Pero ngayon, baka magkatotoo na ang lahat.